Samantala, nagpapatuloy ang paglilitis sa bise ngayong araw kung saan sumalang sa interjection ng mga senator judge ang testigo. At humingi naman tayo ng update mula kay Daniel Manalastas, live mula sa Senado. Daniel, kamusta dyan? Zay, mga senator judges naman ang nagtanong sa Day 30 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tanong ni Senator Judge Raffy Tulfo, may conflict of interest ba sa pagpunta ni Attorney Michael Powa sa Commission on Audit para makipag-usap umano sa sinasabing audit query at para mag-represent ngayon si Powa sa impeachment trial sa pinag-usapang confidential funds. Sabi ni Presiding Officer Chis Escudero, ang respondent sa kasong ito ay ang Vice Presidente. Tinanong naman ni Senator Judge Bam Aquino si Attorney Roderick Wamil na testigo ngayon tungkol sa rules and regulations sa paggamit ng confidential funds. Sabi ni Mr. Wamil, ang paggamit ng confidential at intelligence funds ay kailangan na striktong accounting at auditing rules para hindi magamit sa sariling kapahanan. Siniyasat naman ni Senator Judge Erwin Tulfo kung kailangan ba talagang ilagay ang tunay na pangalan ng intel agents o informers na tumanggap ng confidential funds sa OVP. Kapares din ito sa naging tanungan ni Senate President Win Gatchalian. Narito ang pahayag ng Senator Judges. Meron ka bang ganyan na experience na sinabi sa inyo ng agencies na hindi nila ma-reveal yung totoong pangalan? Opo, wala pa naman po experience, Your Honor. Hindi ka na connected sa ICPAO, so wala ka ng pakialam kung ano na nangyari sa kaso na hinawakan mo. Is Ang this hindi correct? naman po sa wala akong pakialam, pero yung mga ganyang bagay po kasi ay confidential. Ibig sabihin, kahit confidential ang tawag sa confidential funds, kailangan busisiin pa rin yung pinagkagastusan. Tama po? Yes po, Your Honor, kasi public funds po siya. Kayo po ba ay naniniwala na ang mga confidential agent ay dapat magpakilala? Ang wala pong provision as to that po sa Joint Circular, Your Honor. Would it compromise sa tingin po ninyo yung security ng informant kung hihingan nyo sila ng resibo? Katulad nga po nung sinabi ko during my testimony, ang hiningi po namin ay yung proof ng pagbili when it comes to the official receipt and the sales invoice po. Pero just the same, sa tingin nyo ba yung pagbibili ng chichirya o dili kaya pagbili ng shampoo o suka sa sari-sari store, would that jeopardize the national security kapag yan ay binulgar sa inyo, binigyan ka ng resibo? Hindi po. Thank you. Samantala, Zay, kaugnay nga ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ngayong hapon ay makakapanayam natin si Congressman Jude Asidre ng Tingog Party List. Magandang hapon po, Kong Jude. Magandang hapon po. Okay. Kong, ano pong kayo personal assessment sa nangyari pong Day 13 ngayon sa pagtatanong po ng Senator Judges at pagkapresenta po ng prosecution team? Sa pangatlong araw ng deliberasyon ditong Article 1, Yes. nakikita natin na parang nakukumpleto na yung picture. Mas naintindihan na natin yung basehan ng aligasyon ng prosecution doon sa misuse and misappropriation of confidential funds. Lalong-lalo na dito sa naging testimonya itong ating galing sa COA, yung ating saksi mula sa COA, no, ay napakita na hindi lang pala yung base nung nauna ng testimonya na may unusual request for encashment, meron palang unusual na allocation for the Secretary of Education. Apparently, ito yung unang pagkakataon na may confidential fund na Secretary of Education. Nandyan din yung unusual na paggamit sa confidential funds kung saan nakapaloob yung mga purchases of supplies, equipment, medicine, hanggang dun sa unusual request na i-downgrade mula sa isang audit observation into an audit query. Ang nakakabahala dito at nakikita natin, mukhang may deliberate attempt na gamitin ang confidentiality ng confidential fund para matakasan ang accountability. Okay. Kung ito, may mga lumabas, wala raw resibo. At tapos sinasabi po ni Attorney Lorna Capunan, scam daw itong confidential funds. At may mga kulang-kulang na dokumento na galing mismo sa bibig po ni Mr. Wamil. Paano nyo di-describe itong mga lumabas na ito?
Well, ito po ako sa totoo lang, ako lalong-lalo na sa mga acknowledgement receipts. Ito po nanggaling sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Kumbaga, tama yung sinabi nung discussions with the senator judges, no, na ultimately ang accountable person dito ang head of agency. Kasama po sa katungkulan niya na siguraduhin sana na dapat na ayon sa patakaran ang paggamit ng confidential funds at ang pag-liquidate nito. Kaya hindi ho pwedeng exempted at ma-exempted lalong-lalo na sa mga attachment. Kasi katulad niya nung sinabi ng ating saksi, ng saksi kanina, no? Sabi niya, ang confidential funds, bagamat maaaring confidential ang paggamit, no? O confidential ang nakatanggap, nananatili pa rin pera ng bayan po yun. Ito, Kong Jude, may kumahalat kahapon. Si Senator Bato daw, nahuli. Parang ang sinasabi ng palasyo, parang diversionary tactic daw itong nangyari. Ano pong masasabi niyo sa nangyari ito kahapon? Well, syempre, hanggat hindi natin nakikita ang official report, ako medyo I'm tending towards agreeing with the palace, no, na talagang ito ay diversionary tactic from the issues na kailangan talagang pagtuunan ng pansin ng taong bayan. Siguro hanggat hindi natin nakikita ang patunay na na-apprehend nga si Senator Bato, mas nakakabuti na doon tayo magtuon ng pansin sa mas mahalagang usapin sa ngayon. Okay, so Kong Jude, baka meron pang huling mensahe po kayo sa ating mga kababayan na sumusubaybay po sa impeachment trial. Well, para sa aming mga lingkod bayan, no, napakahalaga din ng mga usapin ito. Talaga nakikita natin na gaano ka-desidido ang ating mga auditor sa pag-interpret, sa pag-evaluate kung paano ginagamit yung pera ng bayan. And I think, minsan hindi sila napapansin. Siguro pagkakataon nito, kung may kilala ko kayo sa COA, no? Siguro panahon ito, pasalamatan natin sila. Hindi lang sa issue ng Vice President, siguro sa pang-araw-araw nilang ginagawa para maprotektahan ang pera ng bayan. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Kong Jude Asidre. At yan muna ang pinakahuling update mula rito pa rin sa Senado. Balik sa inyo niyan, Sai. Yes, Daniel, may pahabol lang akong tanong kay Kong Jude. Daniel, pakitanong naman kay Kong Jude kung tuloy ba ang pagsalang ng susunod na testigo ngayong araw, pagkatapos ng testimonya o pagkatapos ng examination o ng interjection ng senador judges kay State Auditor Muamil. Kong Jude, pinapatanong lang ni Zai Chua nung ating anchor. Tuloy ba yung pagsalang ng panibago pong witness daw ngayong hapon? Inaasahan natin pagkatapos ng nauna ng witness, susunod na ang susunod na witness. Okay, maraming salamat po ulit sa Thank inyo, you. Kong Jude. Yan muna ang pinakahuling update. Balik sa iyo, Zai.